Hello po mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Mag-share na naman po ako sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero syempre po, kagaya ng ating ginagawa, tayo po ay dapat manalangin muna sa ating Diyos. Samahan niyo po ako. Magsiyuko tayo. Father God in heaven, aming Diyos na mapagpala, maraming salamat Lord una sa paggising mo na naman po sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa pagbigay mo na naman po sa amin ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Lalo na Lord sa pagkakataon na kami po ay makakarinig at makakapag-aral na naman ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, buksan mo po yung aming mga puso't isipan upang ito po ay lubusan naming maunawaan at ito po ay maitatak namin sa pinakamalalim na parte ng aming mga puso. Samahan mo rin po ako, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, at ulitin ko lang magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, nandito na naman po ako mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero bago tayo mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload po. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, natapos natin kahapon ang chapter 15, mga kapatid, na umalis na sa Jerusalem itong si Haring David, at siya'y lungkot na lungkot at nag-iyakan ng mga tao doon sa kanyang pag-alis, mga kapatid. Pero marami siyang mga tao na pinagbilinan na huwag umalis sa Jerusalem, mga kapatid. At dito nga po sa chapter 16, mga kapatid, na ito po ay may pamagad na tinulungan ni Ziba si David. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 16 verse 1, sinabi ni David si David ay pababa, sabi dito, na noon sa bundok ng sa di kalayo ay nakasalubong niya si Ziba. At ang alipin ni Mephiboset, ito'y may akay na 2 asno na may kargang 2 pirasong tinapay, 100 kumpol na pasas, 100 buwig ng sariwang prutas at isang sisidlang balat ng puno ng alak. Mga kapatid, anong gagawin mo sa mga yan, Ziba? Tanong ng hari. Sumagot si Ziba, ang 2 asno ay sabi dito, para sakyan ng inyong pamilya. Ang tinapay at ubas ay pagkain ng inyong mga alipin, at ang alak po ay namay para sa sinumang manghihina sa ilang. Saan naroon ang anak ng iyong Panginoong si Saul? Tanong ng hari. Nasa Jerusalem po, tugon ni Ziba, sapagkat ang paniniwala po niya ay ibibigay na sa kanyang ang kaharian ng kanyang ama. Sabi dito, sinabi ng hari, Ziba, ang lahat ng ari-arian ni Mephiboset ay magiging iyo. Sumagot si Ziba, pag-utusan po ninyo ang inyong lingkod, maging karapat-dapat sana ako sa inyong pagtitiwala. Sa verse 5, mga kapatid, nilait ni Simei si David, no? Sabi po dito, nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagmumura, mga kapatid. Ito'y si Simei na anak ni Gera
pinagbabato niya si David at ang mga tauhan nito kahit sabi dito, napapaligiran ng hari ng kanyang mga bantay at kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw. Lumayas ka! Lumayas ka! Mamamatay tao. Sabi pa dito mga kapatid, ulitin ko lang yung sigaw ng sigaw nung itong si May mga kapatid. Lumayas ka, mamamatay tao, kriminal. Sabi dito, naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na, sabi dito, kay Absalom ang kanyang kaharian. Tapos na ang mga maliligayang araw mo, isa kang mamamatay tao. Sinabi ni Abisai, mahal na hari, bakit pumapayag kayong lapastanganin ng hampas lupang ito? Ipahintulot po ninyong, sabi rito, tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari kay Abisai at sa kapatid nitong si Joab, huwag kayong makialam kung inuutos, sabi rito, kung inuutos ni Yahweh kay Simei na sumpain ako, sinong may karapatang sumuway sa kanya? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtangka sa aking buhay, hindi nga katakataka ang sabi rito ang ginagawa ng Benjaminitang ito, hayaan ninyong siya'y magmura at sumpain ako. Inuutusan siya ni Yahweh na gawin ito. Baka naman kahabagan, sabi rito, ako ni Yahweh sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Amen. Sabi sa verse 13, patuloy sa paglalakad sina David at ang kanyang mga tauhan samantalang sa gilid ng burol sa tapat nila'y, sabi dito, sumasabay si Simei. Hindi ito tumitigil sa paglait, pambabato at pagsaboy ng alikabok sa dakong kinaroroonan nila sa kapatagan, mga kapatid. Pagkatapos dumating ang hari at ang kanyang mga kasamaan na pagod sa may ilog Jordan at nagpahinga muna sila roon, mga kapatid. At yan po ang part 1 ng chapter 16, mga kapatid. Umalis na siya, nalungkot na siya, mga kapatid. Pero mabuti pa rin ang Diyos kay Haring David. May nagdala pa rin ng pagkain, masasakyan ng kanyang pamilya, maiinom, mga kapatid. Pero kahit gano'n ang puso ni Haring David, meron pa rin talagang nanlalait. Di ba nga, meron nga itong si Simei ay minumura siya ng minumura. Sigaw ng sigaw, pinapalaya siya. Mabuti nga, no? Parang ganyan yung sinasabi. Dahil sa ginawa mong pagpatay sa sambahayan ni Saul, sabi nitong si Simei, yan ang nangyari sa'yo. Sabi ganyan, ano. Pero ano po ang sagot ni Haring David? Hayaan niyo siya. Kung inuutusan siya ng Diyos na ako ay sumpain, sinong makakapigil sa kanya? Di ba po? Ganun, hayaan niyo siya. Pero gusto niya siyang patayin ng mga kasamahan nitong si Haring David, mga kapatid. Pero hayaan niyo siya. Hayaan niyo siya. At nagpatuloy lang sila sa kanilang paglalakad at nasa gilid pa rin nila itong taong to na nangungutya na kung ano-anong sinasabi sa kanila, binabato, sinasabuyan ng abo, mga kapatid. Pero hindi pa rin siya natinag doon, hindi siya nagalit, hindi siya gumanti, mga kapatid. Hinayaan niya lang itong taon to hanggang sa makarating nga sila sa ilog Jordan, mga kapatid. Dito makikita natin kung anong gustong sabihin ng ating Diyos. Ano man ang sabihin sa atin ng tao, ano man ang gawin sa atin, huwag tayong gaganti. Dahil ano po ang sabi ng Diyos sa kanyang salita? Huwag kayong gaganti. Akin
ang paghihiganti. Sabi ng Diyos sa atin. Yan ang gawin natin. Ipanalangin natin yung mga taong nagsasalita, nag-iisip ng hindi maganda sa atin. Yung mga taong nananakit sa atin, ipanalangin natin sila na sila rin ay baguhin ng ating Diyos. Maging maayos din ang kanyang puso't isipan. Maging maayos din ang kanyang buhay, mga kapatid. Yan ang tanging dapat nating gawin sa mga taong nananakit, nagsasalita at nag-iisip ng hindi maganda sa ating lahat. Ganyan ang ating Panginoong Kristo. Hindi niya tayo hinayaan na magkasala. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ano pa sabi niya sa kanyang ama nang siya nilait ng mga tao, pinagduduraan, sinaktan? Ano sabi niya nang nasa krus na siya? Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen. Amen. Maging mabuting tao sa ating kapwa. Sumunod sa ating Diyos at siya na ang bahala sa lahat. Magtiwala ng buong puso tayo sa ating Diyos. Yan ang inuutos at sinasabi sa atin ng ating Diyos. Ulitin ko lang, yan po ang part 1 ng chapter 16. Bukas itutuloy po natin yung part 2 ng chapter 16, mga kapatid. Salamat muli sa salita ng ating Diyos at salamat po muli sa pakikinig nyo na walang sawang pakikinig sa salita ng ating Diyos. Tayo po ay mananalangin na muling ihanda natin ang ating mga puso at isipan. Magsiyo po tayo. Father God, aming Diyos na mapagmahal, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito sa iyong mga salita. Lord, dito sinabihan mo naman at inutusan kami na maging mabuting tao. Huwag gaganti anuman ang gagawin sa amin ng kapwa. Huwag kaming gaganti. Dahil sabi mo nga, ulitin ko lang sa iyong salita. Ulitin ko lang po, mga kapatid, ang sabi ng Diyos sa kanyang salita. Sabi niya, huwag kayong maghihiganti. Akin ang paghihiganti. Yan po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya maraming salamat sa salita ng ating Diyos na lagi nating narinig, na lagi nagpapaalala at nag-uutos sa ating lahat. Salamat din, Father God, sa pagpapala. Salamat sa kagalingan ng mga taong may karamdaman. Salamat sa pagpapakain mo po sa lahat ng nagugutom at pagpapasiya sa lahat ng nalulungkot, O Diyos, at pag-ayos mo ng bawat pamilya, O God, bawat lugar at bawat bansa. Yung pagmamahalan, pagpapatawad, pagpapakumbaba at pagkakaisa ng lahat ng tao sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Thank you for all the blessings, O God, guidance and protection sa amin lahat. Salamat po, Lord God, sa iyong pagmamahal sa kabila ng kami ay nagkakasala, patuloy na nagkakasala. Pero alam ko po na kami po ay inyong pinatawad na sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po, Lord God. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Espiritu. Muli, Lord, salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito at sa mga gawain pa namin, Lord God. Sa lahat ng aming gagawin para sa inyo, Lord. Salamat po dahil alam ko po nakasama ka namin. Gagabayan mo po kami, tuturuan at sasamahan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan. Sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, 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 and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos sa kanyang mga salita. Salamat din dahil dininig na ng ating Diyos ang ating mga panalangin. Salamat po, mga kapatid. Salamat po. Salamat po at lagi po kayo mag-iingat at lagi niyo pong tatandaan, mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.